ligaw na bala, meron ding insidente ng ligaw na kutsilyo. Nasa ospital ang binatilyong 17 anyos matapos tamaan ng kutsilyong inihagis umano ng 8 taong gulang na si Mark. Hindi niya tunay na pangalan. May insidente rin kung saan ang kutsilyo tumama sa noo ng isang bata. Lalim ng pagkakabaon, umabot ng kalahating sentimetro. Ang mga aksidente ito, ilang beses na raw nailagan at iniiwasang mangyari ng tinaguriang lolo at lola ninja mula sa Orani, Bataan. Dahil po dito, nadisgrasya na po ba kayo? Wala kayo sa lola ko. At the age of 60, kayang-kaya pa niyong humataw sa sayawan. Parang ganito. Sus, wala pala yung lola mo sa lola ko eh. Sa edad na 60, malinaw na malinaw pa ang mata niya. Base sa kanyang magpasok ng sinulid sa butas ng karayom. Wow! Yun lang? Sus! Yung lola ko, marunong humawak ng iba't ibang tools tulad ng screwdriver, at wrench, at Allen key, at basta ang dami. Sus! Yan lang? Hindi lang yun. Relax. Pati kutsilyo kaya niyang hawakan. Huh? Siyempre, sanay magluto ang lola mo eh. Pero, alam nyo kung saan siya masanay bukod sa pagtanggal ng pustiso. Ha? Nako, sa paghagis ng mga yon at pag-bullseye. Ang 61-year-old retired nurse na si Helen Shoson, kilala ngayon bilang Lola Ninja sa TikTok. Ang hobby kasi ni Lola, imbis na magtahi at magganchilyo, maghagis ng kutsilyo. Inay ko po. Ang kitchen knife at sandok, hindi lang pangkusina para kay Lola. Dahil bukod sa panluto, ginagamit din niya ang mga ito bilang throwing weapons. Na-excite ako every time na nakakahit ako ng target. Ang hobby ni Lola Ninja, nakuha niya pala sa asawang si Lolo Tani na noong kabataan pa lang ay nagkaroon na ng interes sa paghahagis ng mga kutsilyo. May nagbigay sa akin ng isang pirasong throwing knife. Self-study lang ako. Nagpaturo ako talaga sa husband ko. Sabi ko, parang ang sarap ng ginagawa niya. Sabi ko, parang ang dali. Sabi ko, try ko kaya. Total, parang gawin ko na ring exercise para sa akin. Ang hilig sa knife throwing, matagal nang naisantabi mula nang magkaroon ng pamilya si Lolo. Pero kamakailan lang, naisip niyang balikan at ituloy ang naudlot niyang pangarap. Na-enjoy ko sa knife throwing, yung pleasure pag tumutusok yung throw mo, yung pag tumutusok. Talagang yung sound na nagagawa niya, talagang parang music to my ears. Natuto rin si Lolo Tani na mag-alapanday at gumawa ng sariling kutsilyo na ginawa na rin niyang pangkabuhayan ngayon. Pero egul o lugi raw kung minsan dahil ang iba sa kanyang mga gawa, hindi na niya naibibenta. At napagdidiskatahan na lang niyang gamitin sa kanyang hobby. Yan lang. Ang nahasang kaalaman sa paggawa at paghahagis ng kutsilyo, hindi lang sinarili ni Lolo. This time, hindi lang siya, kundi dalawa na sila ni Lola na parehong asintadong bumato ng kutsilyo. Relationship goals yan. Ito yung teardrop shape. Mas nare-recommend ko sa mga beginner. Mas madali siyang i-manage. Kung ito yung target, huwag kayo dito sa tapat ng target. Medyo lihis kayo ng konti. Mag-umpisa ka lang dito sa naaabot mo yung target. Ganyan. Ganito kami humawak. Lagay mo sa kamay mo yan. Close the hands. Tapos, yung isang daliri mo, nandito. When I throw, ini-slide ko to dito, ganyan. Pagka mga 100 throws ka na hindi ka sumasablay dito, hindi ka nagme-mistake sa ganyan, that's the time we move back half step lang. So, medyo hindi ko naabot.
Yeah, good throw. Kanina yung tinuro ng husband ko, yung no spin. Ito half spin. Ang hawak niya, ito sa dulo. Ang knife throwing ay nagsimula noong prehistoric times. Noon, gumagamit pa ang mga tao ng sticks sa paghuhuli ng mga ibon at ibang klase ng hayop. Pinagtutulis nila ang sticks para gamitin sa self-defense at para na rin sa pangangaso or paghahunt ng pagkain. Mas lalo pa itong lumaganap noong nagsimula ang metalworking at paggawa ng mga tao ng knives. Ang knife throwing naman ay naging parte ng military at martial arts practices sa ancient Egypt, Rome at China. Ito ay naging parte rin ng African and Native American tribes bilang isang uri ng weapon sa kanilang tribal wars. Di nagtagal, pati Japan ay nakuha na rin ang konsepto nito. Gumawa sila ng shuriken! Hindi sa Street Fighter yan, ha? Yung throwing stars, kung tawagin. Makikita itong ginagamit ng mga ninja at naging weapon sa kanilang folklore. Kung dati, ang knife throwing ay para lang sa skilled warriors, pagpasok ng 19th at 20th century, ginawa na rin itong recreational activity at form of entertainment. Pagdagal pa, naging sport na rin ito at nagsimulang magkaroon ng knife throwing competitions sa iba't ibang parte ng mundo. Sa edad na 61, matalas pa raw ang mga mata ng dalawa sa pag-asinta. Ang pinakamalayang distansya ng pagbato ni na lolo at lola, umabot na ng 9 meters o halos 30 feet. Amazing! Pag nakita mo silang may dalang mga talim, kunyal, akala mo mag-aaway sila. Yung pala, magpa-practice lang ng knife throwing. Kung di mo sila kilala talaga, eh matatakot ka sa kanila. Kung merong mga magulang na ang libangan is gardening or yung mga nag-aalaga ng hayop, syempre yung parents ko, knife throwing. Kaya botong-boto ako sa libangan. Minsan, nagna-knife throwing din ako, pero mas magaling pa rin si mommy at si daddy ko. Pero ang hobby na ito, not for the faint-hearted. Dahil isang maling hawak lang sa kutsilyo, pwedeng masugatan ang kamay ng babato. Pati ang lugar kung saan lang pwedeng gawin ng knife throwing, may considerations din. Una-una, no, manood kayo ng mga safety tutorial. Make sure na ang paligid malinis, yung bang walang mga batang dumadaan, proper target board, proper knife. Para sa mga nagbabalak subukan din ang ganitong hobby, don't try this at home na lang, kids. Pero sa mga adult na gustong sumubok, may paalala sina lolo at lola. Sundin mo yung basic of knife throwing. Kung paano yung sunod-sunod para ka matuto, kung paano yung tamang tayo sa target. Yun lang, ligtas siya. Hindi siya yung makakadisgrasya talaga. The fastest way to learn throwing fast is to learn slow. Pisa ka lang sa malapit, unti-unti ka lang lumalayo. Bata o matanda, anuman ang pilihing hobby, laging mag-ingat na mabuti. Dahil po dito, nadisgrasya na po ba kayo? Hindi pa? Never. Hindi pa kami na-disgrasya, hindi pa ako na-disgrasya. Aha!